Hello mga kabayan at magandang araw sa inyong lahat. At paano gumagana ang stock market? So, i-explain natin yan sa pinakamadaling paraan. Narinig mo na ba ang mga taong nag-uusap tungkol sa market, sa stocks, trading, investment? Mukha itong komplikado, tama? Pero, paano kung sabihin ko sa iyo na para ka lang bumibili ng isang maliit na hiwa ng paborito mong pizza? So, sa susunod na ilang minuto, ipapaliwanag natin kung ano ang stock market at paano ito gumagana sa paraang maiintindihan ng lahat. Ano ang isang stock? Okay. Isipin mo, ang isang kumpanya, sabihin natin isang sikat na pizza shop na gustong lumago. Kailangan nila ng pera para magbukas ng mga bagong branches, no? So kaya hinahati nila ang buong kumpanya sa milyon-milyong maliliit na piraso. So hinahati-hati nila yon sa maliit na piraso, o ito yung tinatawag na mga shares. Okay? So kapag bumili ka ng isang share ng stock ng kumpanyang iyon, hindi ka lang nagbibigay ng pera, nagiging isa ka sa may-ari. So pag-aari mo yung isang maliit na piraso ng pizza company na yon, no? Ano naman ang stock market? Saan mo naman mabibili at maibebenta ang mga pirasong ito ng kumpanya? Diyan pumapasok ang stock market. Isipin mo ito na isang higanteng pandaigdigang pampamilihan, no? So andyan lahat sila. Pero imbes na prutas, mga gulay at kung ano-ano pa ang binibili at binebenta ng mga tao, ay ang pagmamay-ari sa libo-libong iba't ibang kumpanya. So ito yung mga shares, ang mga binebenta at binibili nila. Ang pinakasikat na mga pamilihan ay ang New York Stock Exchange o ang Nasdaq. So makikita mo yan, yung New York Stock Exchange, NYSE. And dyan yung Nasdaq, makikita mo pagka sa mga platform. Paano natutukoy naman ang presyo? Sige, pero bakit tumataas at bumababa ang presyo ng isang stock araw-araw? Ito ay dahil sa dalawang bagay. So, yun yung supply and demand. Okay? Kung maganda ang takbo ng isang kumpanya, halimbawa, naglabas sila ng isang sikat na produkto, so may bago silang produkto, nilabas nila sa news, okay, maraming tao ang gustong bumili ng stock nito. So, tataas yan, magiging in demand yan, gano'n. Kung kakaunti lang ang shares na pwedeng bilhin, mababa ang supply, so tataas talaga ang presyo. So supply and demand. Kaya kung mapapansin nyo, isa sa mga pinifilter natin pagka nag-day trading tayo ay yung konti lang yung supply o yung flow. So kung konti lang yung supply tapos marami yung demand, so talagang tataas talaga yung presyo. Sa kabilang banda, kung may masama namang balita tungkol sa isang kumpanya, so maraming tao ang gusto yung naibenta yung sa kanilang shares. So bababa talaga yung presyo niyan. Papula na yan, pababa. At yun yung time na ayaw natin bilang sa other side na long position, no? So yung mga pababa kasi gusto ng mga yung mga nagsishort trade. So, paano ka mag-i-invest ngayon? Hindi mo kailangan pumunta sa isang pamilihan, okay, para mag-invest. Ngayon, mas madali na. Karamihan ay gumagamit ng broker na isang kumpanya nagbibigay sa iyo ng access sa stock market. So, yung mga ginagamit natin, yung mga CMEG, o kung ano pang broker ang ginagamit ninyo. Karamihan ay gumagamit ng broker na isang kumpanya ang nagbibigay sa ng access sa stock market sa pamamagitan ng isang app or website. So, minsan, nasa mga apps lang yan, sa mga phones. Okay, so kung may application, mas maganda para kahit saan ka, hindi mo na kailangan ng laptop, computers, etc. Okay, sa phone ka na lang. Okay, magbubukas ka ng account, maglalagay ng pera, at pwede ka na magsimulang bumili o magbenta ng shares gamit lang ang iyong phone o computer. Bakit mag-invest at ang mga peligro? Okay, so bakit nga ba ito ang ginagawa ng mga tao? Ang pangunahing layunin ay palaguin ang kanilang mga pera. Siyempre, yan lang naman ang mga gusto natin.
Okay? Sa paglipas ng panahon. Sa kasaysayan, ang stock market ay isang mabisang paraan para yumaman. At mas so komportable ka, tapos wala kang boss, di ba? Sa bahay ka lang, hawak mong oras mo, pero syempre kailangan mo ng skills. Pero at importante ito, hindi ito ang isang paraan para yumaman agad. Ang market ay volatile. Ibig sabihin, pwedeng magbago ng husto ang mga presyo. Pwede kang malugi, pwedeng manalo, pwedeng malugi, ganon. At sa counting panahon lang yun, biglang bumababa at tumataas yan. Lalo na sa maikling panahon, tama? Kaya mahalaga na mag-research ka at mag-isip para sa pangmatagalan mong pag-trade. So, ang conclusion dito, ang stock ay ang pagmamayari ng piraso ng company. Okay? Yung market, kung saan bumibili at nabibenta ng shares. Ang presyo, ito yung supply and demand. At yan ang stock market sa madaling salita. Isang lugar kung saan pwede kang magmayari ng piraso ng paborito mong kumpanya at posibleng palaguin ang iyong pera. Tungkol lang ito sa supply and demand at kaunting pasensya. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, huwag kalimutang mag-like at subscribe. At maraming salamat hanggang sa susunod na video natin. Paalam!